Hello guys! Good afternoon, and good afternoon. So, naipangako ko sa inyo kahapon na ipagpapatuloy ko yung hindi ko natapos na usapin regarding dun sa trabaho ko. So, as I was saying yesterday, dito ako napunta sa maintenance department na naging trabaho ko ay secretary ng hospital engineer. Okay. Nagkaroon ako ng hospital engineer na Saudi. Sumunod sa kanya is yung assistant hospital engineer, which is Indian. Nagkaroon din ako ng chief engineer na Indian din siya, pero same company ko siya. Yung hospital engineer at saka yung assistant hospital engineer is direct sila dito sa hospital. Kami, yung chief engineer ko is subcontract. Okay? So matotal, ang trabaho ko ay para sa hospital engineer. Ginagawa ko, mag-o-open ng kanyang system ng email niya, magbabasa ng mga email niya, pa-English or pag-Arabic, ipiprint out ko lang siya at ibibigay ko siya sa aking hospital engineer kasi nga po, Saudi siya. Pero aside from that one, hindi lang ako sa hospital engineer nagtatrabaho that time. So, nagtatrabaho din ako para dun sa chief engineer ko. Okay? Kasi kaming dalawa ang both same company. Kung ano yung ipuputos niya sa akin, siya lang ang ibinibigay ko na trabaho sa mga technician namin. Bago ko makalimutan, meron kaming plumbing, meron kaming general cooling, meron kaming HVAC or AHU, at meron kaming carpentry, at meron din kaming electrical. Okay? So, doon sa 5 na yon, tulong kami sa pag-handle ng trabaho. Pero sa akin kasi, sabi nga, technical words and technical works is sa mga engineer yan. Kasi alam nila yan kasi sila yung nasa field. Ako kasi more of the time, nandito lang ako sa opisina. Okay? Tapos, hindi lang naman porket nasa opisina ka is ganun lang kadali yung trabaho mo. Kasi dito, hindi man umaandar yung buong katawan mo, pero yung umaandar. Okay? So, dyan ka ngayon magkakaroon ng idea kung ano yung gagawin mo, ano yung letter na gagawin mo, at kung paano mo gagawin ito. Tapos, kokontakin mo sila kung para ba sa kanino itong trabaho na to. Okay? Pero bago ko sinimulan yan, nung bago ako dito, syempre, alam natin na tinrain ako almost 1.5 month bago umalis yung nakaupo dito sa pwesto na to na nag-for good sa Pilipinas. So, ako dahil nga sa madaldal ako at interesado ako sa trabaho ko, dyan ko ngayon ginamit yung aking talento na magtanong at wag mahiyang magtanong. Kasi bago ako, dahil alam naman nila na naiintindihan nila ako. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon na lahat ng pinagtatanungan mo is maganda yung sagot. So, napag-aralan ko din na hindi ka lang sa isa dapat magtanong hanggat maaari. 2, 3. Pero at the end, ako pa rin yung sasagot sa tanong ko. Get nyo? Okay? Tapos, kung para sa kanila na madali yung trabaho ko, siguro madali para sa kanila, pero pag sila na yung umupo, hindi ko sure kung madali. Kasi hindi lang naman kasi papel ang ginagawa ko dito. Meron din dyan na tawag galing sa mga complainant, mga request nila, gagawa ka din ng mga requisition. At the same time, magbubukas ka rin ng system, magbabasa ka, i-print out mo, ibibigay mo sa mga supervisors, at pagkatapos nun, ibabalik sa'yo at siya namang isasalbong sa designated area
na kinakapitan. Pero dito sa aming department, maraming klase o maraming lugar. Okay? Nandiyan na kasi yung accommodation, technical support, non-medical, zone 2, zone 4, outside, clinic, at zone 5. So, ako, ang kapit namin na lugar is yung pangalan ng zone 2. Sa zone 2, nandyan yung BIP building, building 1, building 10, building 11, building 58, building 51, although under renovation at hindi pa rin siya natatapos. Meron din kaming building 17, mortuary. Meron din kaming building 78 and building 77, and yung iba hindi ko na masyadong natatandaan. Pero kami rin yung may kapit ng linking bridge from BIP building papunta doon sa building 5. So, 6 pa rin yun. So guys, hindi rin naman liit sa kalaman ng lahat na secretary ako. Okay? Ang trabaho ko kasi is masarap lang pakinggan kasi nga secretary. Pero hindi nila alam kung anong klaseng trabaho meron ako or alam man nila, pero hindi pa rin nila masabi na kung paano ko minamanage ang lahat. Okay? Ika nga ay time management. Kasi ako, pagdating ko dito, habang nag-aalmusal ako, nagtatrabaho na ako at nag-o-open na ako ng system. Okay? So, pagdating nila, nakikita nila na wala akong trabaho nung time na yon. Pero as I was saying nga, hanggat maaari gusto kong matapos ng maaga ang aking trabaho. Kasi hindi natin masasabi na minsan parang aksidente rin na dumadagsa yung trabaho mo. Okay? So guys, next time, i-share ko din naman sa inyo yung mga ginagawa ko dito sa aking trabaho. Guys, huwag tayong matakot na subukan kung merong oportunidad na ibinibigay sa atin. Pero sasabihin ko muli, kung wala kang lakas ng loob at hindi mo kaya, huwag mong ipagpatuloy. Pero kung meron kang lakas ng loob at alam mo naman na kaya mo, ituloy mo lang. Kasi dahil doon, matututo at matututo ka sa mga bagay-bagay na dapat mong matutunan. Kasi dito ko natutunan kung paano makisama sa mga tao, kung paano sila i-handle in a nice way. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, guys, na lagi na lang in a nice way ang pag-handle natin. Minsan, kinakailangan din natin gamitin ng guts. Although, marami tayong maririnig na kesyo ganito ka, kesyo ganyan ka. I-absorb mo lang. Pero, huwag masyadong damdamin. Okay? So, guys, sa mga naging experience ko, marami na dito as in, okay, pero hindi ko pinagkakaila na yun ay kinaya ko. Kaya hanggang dito is nandito pa rin ako. Okay? Doon sa mga previous na vlog ko na maliit lang, sabi ko nga ulit at ulit-ulit ko sasabihin, huwag yung i-offer ang inyong tulong. Hayaan yung sila ang pumunta sa inyo at magtanong para tulungan sila. Okay? Kasi, again, huwag magdesisyon kapag galit ka at huwag kang mangako kapag masaya ka. Lahat ng yon is fail. Fail o fail ang kahihinatnan.
So guys, hanggang susunod ulit, makikita ninyo yung mga ginagawa ko as my daily vlog. Kung may pagkakataon ako, isi-share ko sa inyo sa pamamagitan ng mga video. So yun lang guys. Bye!